Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jay Ilacas at shoutout kay Norlisa Sugay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Boom! Gamit ang Sky Fire Moon Wheel at ang tunog ng langit, ang harapang grupo ng mga halimaw ay natangay ng abo. Pagkabukas ng pinto, sumunod din ang 3,800 golden body ni Han. Ang Dharma ay maaaring sumabog at ang liwanag at anino ay napakarilag. Sinasabayan ng apoy sa lupa at ang kulog na dragon na umaatungal sa langit. Hindi nilayo ng Aaron na magkaroon ng anumang nakatagong kurot sa mga taong ito. Kung gusto niyang lumaban, direktang lalaban siya hanggang sa sila ay mawalan ng kapangyarihan. Ano? Nang makita ang pagbabago ng kulay ng langit at lupa, si Aaron mismo ay parang ligaw na dragon na pumapasok sa dagat. 7 beses siyang pumasok at lumabas sa karamihan. Umiyak at umungal ang multo. Sa oras na ito, ang mga sulok ng mga mata ng multo ay maliit, na halos hindi kapanipaniwala. Bagamat may kapangyarihan si Aaron na patayin ang halos kalahati ng kanyang mga tao na napapalibutan ng libu-libong tao ngayon lang, paano niya mararamdaman ang kapangyarihan nang hindi ito nakikita ng sarili niyang mga mata? At napakalakas pa ba nito? Ganyan ba talaga kalakas ang lalaking ito? Si Hangluan ay hindi pa nakakita ng ganoong kaayla hilakbot na kaaway ng 10,000. Sa pagtingin sa Aaron, para siyang Diyos na nahulog mula sa langit. Sa pagkakataong ito ay nakatitig din ito sa kanya. Gaano kakilakilabot, wala nang hihigit pa dito. Hindi gaanong napapalibutan siya ni Wan Jun sa kasalukuyan. Mas maganda para sa kanya na gumanap ng isang super personal na palabas na may 10,000 katao bilang bida. Tiger General lang. Minamaliit ko talaga siya. Malamig na ngumiti si Ghost Zone at umiling. Mas pinahahalagahan niya ang Aaron, na kahit papaano ay nagpatunay na wala siyang maling pangitain sa simula. Sa kasamaang palad, hindi niya talaga alam ang kadakilaan ng langit at lupa at na-provoke ang maling tao ng pamilya Pei. Hindi mo ba siya minamaliit kapag sinabi mong general siya ng dragon? Hindi napigilan ni Hong Luan na mapabuntong hininga. Halos kasabay nito, hindi pa tapos ang performance ng Aaron, o simula pa lang. Wuxiang magic skill. Biglang gumalaw ang Aaron ng mga kamay, at lahat ng uri ng spell na inilabas ng mga halimaw doon ay biglang naglaho na parang mga posporo. Ibalik mo yan. Ngunit sa sumunod na segundo, sa dagandong ng Aaron, biglang bumaligtad ang kanyang mga kamay, at daan-daang ilaw ang direktang bumagsak. Boom! Para sa isang oras, ang buong lupa ay sumabog sa lahat ng dako. Ang mga halimaw na may ilang sapin sa loob at labas ay nanggigigil, patay, nasugatan, umaatungal at umaangal. Ito ay trahedya at kamanghamanghang. Bang! Halos kasabay nito, sa kabilang dulo, ang lumilipad na liwanag na espada na binago ng maliit na itim na patpat, gaya ng itinuro ng matalim na espada, ay hindi magagapi, at ang panggalan ay sumunod at lumayo. Panginoon, ito, ang magkabilang panig ay inatake ng kalaban. Saglit, naramdaman pa ni Hangluan na napapaligiran sila ng mga taong gumagawa ng dumplings. Malamig ang ekspresyon ni Ghost Zone. Bakit hindi siya nag-ilusyon? Ngunit isang maliit na bumalik sa katwiran, ang mga guni-guni na ito ay nagdala lamang sa kanya ng kahihiyan, walang kagandahan. Dahil pinatay ni Aaron ang sarili niyang mga tao at tinamaan ang sariling mukha. Mukhang kailangang laruin ni Ben ang sarili niya. Pagkatapos, ang itim na gas sa Ghost Zone ay biglang nagsimulang mag-alis. At sa kabilang panig ng Ghost Town ng Magic Cloud, isang pangkat ng humigit kumulang daan-daang tao na nakapula ang mabilis na tumatakbo patungo sa Demon Cloud Ghost City. Bagamat maliit ang bilang ng mga ito, bukod pa sa ilang ordinaryong tagapaglingkod, mayroon ding pangkat ng mga piling tropa na mahigit 50 katao.
Bagamat maliit ang bilang, sa katunayan, alinman sa mahigit 50 katao na ito ay hindi karaniwan. Ang kanilang hininga ay introvert, tila walang malasakit, ngunit sa katunayan ay hindi. Sa ulo ng karamihan ay isang nagmamanehong kotse, na may pulang bubong at isang bid na kurtina. Sa yulunan ng sasakyan ay 4 na kakaibang nilalang na parang mga kabayo kaysa mga kabayo, parang mga asno kaysa mga asno, na may mga sungay ng dragon at mga buntot ng tigre. Ang nilalang na ito ay din ang bundok ng lahat ng tao sa koponan sa likod niya. Napakabilis nito, parang anino. Matapos ang halos kalahating araw na pagsisikap mula sa hilaga hanggang sa lungsod, isang grupo ng mga tao ang halos nakarating na sa labas ng gate ng Magic Cloud Ghost City sa loob ng ilang minuto. Gayunpaman, nang malapit na ang linya ng mga tropa sa lungsod, biglang, isang pares ng mga kamay ng Jade ang nakaunat sa labas ng bid curtain sa nangungunang pagmamaneho. Pagkatapos, dahan-dahan itong umangat, at ang buong mabilis na hukbo ay tumigil sa isang iglap. Princess 7, bakit bigla kang tumigil? Sa sandaling huminto ang sasakyan sa harapan, isang magaspang na mukhang ngunit matikas na lalaki ang mabilis na humakbang patungo sa sasakyan at nagtanong sa mahinang boses. Nakatingin sa nanginginig na lupa at nagmamaneho, isang boses ng babae ang dumating, anong nangyari, bakit napakalaki ng kilusan? Sa tingin ko ay dapat na ang mga tao ng Diablo Cloud Ghost City at ang batang lalaki ay nakipaglaban. Sagot ng lalaki, isang tao lang, makakagawa ng ganoon kalaking ingay. Sumimangot siya at nagutos, kapag pumasok ka sa lungsod, gusto kong makita kung ano ang magagawa niya. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Iyon ay dahil sa lalaking ito, magpapakasal siya, o magpakasal sa isang kilalang-kilala ngunit hindi nakamaskara na basurero. Bilang 7 prinsesa ng pamilyang Pei, paanong hindi ito magiging hindi komportable? And all this pain is just because of this guy, otherwise, bakit kailangan mong maging ganito? Bagamat sinadya din ng kanyang ama na gamitin ang kasal para manalo sa isang partido, palagi siyang nag-aalangan, at ang lalaking iyon ang pinagsanib ng lahat ng ito. Kaya gusto niya talagang makita ang lalaking iyon at putulin ito ng libu-libong beses para mailabas ang galit niya. Ngayon narinig ko na kinubkob siya ng mga tao sa Magic Cloud Ghost City. Natural na interesado ang 7 prinsesa. Nang marinig ng iba ang talumpati, hindi sila nagmamadali, ngunit mahinahong ngumiti at sinabing, 7 prinsesa, ang jade face na si Shire ay matagal nang nasa lungsod. Malamang, nakipagkasundo na siya sa estatwa ng multo, ng Magic Cloud Ghost City, at nagsimula na ang laban sa bata. Sa tingin ko ay may malaking paggalaw sa oras na ito, ngunit natatakot ako na ito lamang ang huling katigasan ng ulo ng bata. Ibig mong sabihin, bahagyang tanong ng 7 prinsesa. Ito ay ang busog ng isang malakas na pana, ngunit ito ay namamatay. Gusto mo bang sabihin na sumasabog siya kay Yuan Ying? Sabi ng ika-7 prinsesa. Ang lalaki ay tumango, kapag ang mga tao ay namamatay, sila ay natural na subukan ang kanilang makakaya upang gawin ang huling desperadong labanan. Bagamat alam nilang hindi sila makakatakas sa kamatayan, maaari silang humila ng isang unan. Bagamat ang Magic Cloud Ghost Town ay natalo ng husto at labis na napinsala sa unang labanan sa lungsod, at least nandyan pa rin ang mga elite, at ang natural na kapangyarihan sa pakikipaglaban ay pambihira. Kung hindi, ito ay magsusumikap sa araw kung kailan ito mahulog sa ang lungsod, sakupin ang tagumpay at ituloy ang pag-atake, at lipulin ang Magic Cloud Ghost Town sa isang iglap. Bulong ng lalaki. 7 prinsesa amoy pagsasalita, maliit na tango, ang mga salitang ito ay hindi rin walang dahilan. Ang masamang Cloud Ghost Town ay matagal nang kilalang kilala, at natural na malakas ang lakas nito. Ang payat na kamelyong ito ay mas malaki rin sa kabayo. Naturally, ang lakas nito ay hindi maaaring maliitin. Kung ganoon, bakit ang isang batang Terran lang na lalaki ay nakakagawa ng napakaraming tubig sa Magic Cloud Ghost City? Mahirap ba? Ang kilusan ba ay ang kilusan na maaari niyang labanan sa iba? Nagpatuloy ang lalaki sa natural na pagsasalita. Isipin ang sinabi ng taong ito, ligtas na tumango ang 7 prinsesa. Ayon dito, malaki ang posibilidad na hindi na nagawang ipilit ng bata. Pinili niya si Yuan Ying na sumabog at gumawa ng huling maliit na paggalaw. Sayang nga,
Ang puot ng anak na ito sa palasyong ito ay talagang nasa puso niya. Sayang naman ang buhay na hindi niya makikitang mamatay ang taong ito sa harapan ko. Bumantong hininga ang ikapitong prinsesa at nag-aatubili na ibinaba ang bed curtain. Ngumiti ang lalaki, ang hayop sa ilalim ng ating mga paa ay napakabilis, ngunit ang walang magawa ay ang batang lalaki ay nagudyok sa mga taong hindi dapat magalit, at ang usok ay lilipad sa bawat minuto. Gayunpaman, parang kakabreak lang ni Yuan Ying. Sa pananaw ng mga nasasakupan natin, kung bibilas tayo sa oras na ito, may makikita tayo o dalawa kapag takot na takot ang lalaking ito. By the way, tingnan mo ang magiging tito ko. Tumanggo ang ikapitong prinsesa. Pagkatapos, sa kaway ng malaking kamay ng lalaki, biglang nag-restart ang buong pila at mabilis na sumugod sa Demon Cloud Ghost City. Halos kasabay nito, pagkatapos ng divine skill ni Aaron na wusyang pumatay ng malaking bilang ng mga tao na may ngipin sa ngipin, iwinagayway niya ang kanyang mahabang espada at 8 pigira ay parang 8 Diyos ng digmaan, pumatay ng baliw at sinira ang kaaway. Gayunpaman, nang ang opensiba ng Aaron ay naging mas mabangis, biglang, isang madilim na anino ang biglang bumangga sa kanya ng direkta. Ang Aaron ay hindi lumaban sa oras, ngunit direktang naging opensiba, at ang buong tao ay umatras din ng ilang hakbang. Sa pagbabalik tanaw, ang multong si Zun ay lumitaw sa kanyang harapan ng ilang metro, malamig na nakabitin sa hangin, nakatitig sa Aaron, gamit ang gulugad. Ang 10,000 tropa, na medyo magulo, ay muling nagsama-sama at nabawi ang kanilang momentum sa isang sandali. Isang general ang pangunahin, 10,000 tropa ang nasa likuran. Malapit ka nang matapos. Malamig na ngumiti si Ghost Zone, halos oras na para huminto. I said stop forever. Ngumiti pabalik si Aaron. Talaga, pagkatapos ay biglang gumalaw si Aaron, binawi ang Jade Sword at kumuha ng sandata sa kanyang kamay, at dahan-dahan ding nanigas ang mapang-uyam na mukha ni Multozun dahil sa mga sandata sa kamay ni Aaron. Storytelling channel sa YouTube. Ito ay isang tansong palakol, hindi ko alam kung bakit, bagamat natural na alam ito ng 7 prinsesa na nagbigay ng palakol sa kanya, hindi siya tanga. Paano niya ito lubos na maniniwala dahil sa mga salita ng kanyang entourage? Sarili niyang lalaki lang naman iyon, kahit na ang kanyang mga salita ay mali. Ang mga ito ay ang pinakamaliit na ebidensya, at hindi gaanong sinabi tungkol sa kanya. Ibinaba na lang niya ang bed curtain at mahinang nagsalita. Anong ginagawa mo? Hindi ka ba nagmamadali? Sa oras na ito, mano-manong inilipat ang Aaron. Sa gulat na mga mata ng isang grupo ng mga halimaw, 10,000 palakol ang nahulog bigla. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!